Magandang araw po mga kapatid, mga ka-GSK. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. Kasama po sa kabilang linya ating minamahal. Brother Denmar Santiago ng GSK Healing Online. Magandang araw sa iyo, Brother Denmar. Yes, magandang araw din sa iyo, Brother Abet, at sa lahat ng ating mga minamahal na supporters ng ating programa na ito. Okay, Brother Denmar, wala tayo sa schedule ng ating programa ngayong araw, di ba? Pero tayo ay nagsusubok ng isang, mga kapatid, tayo po ngayon sa test broadcast po ng ating programa ng GSK Healing Online kung saan marami po tayong pag-uusapan sa araw na ito. Tama ba, Brother Denmar? Tama, dami nating pag-uusapan na talagang kapakapakinabang sa bawat isa sa atin, Brother Abet. Pero bago yan, Brother Denmar, tayo ay siguro napakainam na umpisahan natin ang ating talakayan sa panalangin. Sapagkat alam natin na napakahalaga na tayo ay magtiwala sa Panginoon. So mga kapatid, samahan niyo po kami ni Brother Denmar sa ating programa ngayong hapon, ngayong test broadcast po natin. At tayo po'y sama-samang manalangin sa Panginoon. Iyuko po ating mga ulo at tayo po'y dumulog sa kanyang presensya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito, sa biyaya ng panahon, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng kalakasan. Salamat Panginoon, sapagkat kami po ay iyong minarapat na gamiting instrumento ng iyong pagmamahal sa hapong ito. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo po ang siyang mangusap para sa aming lahat. Buksan po ninyo ang aming mga puso't kaisipan. Buksan po ninyo ang aming kalooban upang amin pong matanggap ang iyong mga salita. Dalangin po namin, Ama, na ikaw ang maparangalan sa mga oras na ito at ikaw po ang siyang maluwalhati sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Ang lahat po ito, Ama, ay aming pinagkakatiwala at ang susunod na mga sandali ay amin pong inilalagak sa iyong makapangyarihang pangalan. Sa iyo po namin inilalagay, Panginoon, ang lahat ng oras na ito sa karangalan ni Jesus na aming Panginoon. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen and Amen. Magandang araw muli, Brother Denmar. Yan. Welcome magandang po. Dito po. Araw sa iyo, Brother. Welcome po dito po sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos. At ang ating tatalakayin po sa araw na ito ay ang kahalagahan ng babae sa evangelization, no? The importance of women in evangelization. Tama ba, Brother Denmar? Tama, ang ating pag-uusapan mga ka-GSK ay ang importansya o kahalagahan ng kababaihan sa bahagi ng pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi mga minamahal, kapag sinabi nating anak ng Diyos, ito ay hindi lamang pumapatungkol sa lalaki, kundi ito din ay pumapatungkol din sa babae na siyang ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Brother Denmar, ang sabi nga natin, the role of women in evangelization. Sa tingin mo ba, kapatid, saan ba sa Biblia o maging sa ating simbahan na ating makikita na ang mga kababaihan ay merong bahagi sa ebanghelyo ng Panginoon? Katunayan, Brother Abet at mga ka-GSK, no? Ang parte o bahagi ng kababaihan sa ating simbahan, lalong-lalo na kung ang ating pag-uusapan ay ang banal na kasulatan, yan po ay matatagpuan natin sa aklat ng mga gawa. No, napakaraming account na ang mga apostol ay kasama ng mga kababaihan at ang mga kababaihang ito ay siyang kasama ng ating Panginoon sa kanyang ministeryo nung nandito pa siya sa lupa.
Kaya naman mga minamahal, no, intindihin natin na ang mga kababaihan noon pa man ay mayroon ng role na ginagampanan dito sa ating simbahan kahit panahon pa ng mga apostol. Di ba, Brother Abet, mapapansin natin sa buong kasaysayan ng Biblia, doon na lamang sa ministeryo ng ating Panginoon Kristo ay kapansin-pansin na hindi lamang ang mga apostol ang kasama ng ating Panginoon Kristo, kundi may mga babae na Tama. partikular na binanggit, no, sa mga gospel, no, gaya ng Gospel of Luke and Gospel of John, no, o hindi ako nagkakamali. Kaya nga, Brother Denmar, kung titingnan pala natin, ang mga babae, sa panahon ng Panginoong Hesus, di ba alam naman natin, in the Jewish law, no, sa batas sa mga Hudyo, ang mga babae ay sekundarya sa lipunan. No? Sila, kumaga ba, ay walang bahagi o walang bilang sa lipunan ang mga babae nung panahon ng mga Hudyo, maging sa batas ng Israel. Pero kung papansin natin, Brother Denmar, ano ba ang makikita natin na ginawa ng Panginoon na pagbabago dito? Ang ginawang pagbabago ng ating Panginoon, Brother Abet, dito sa role ng babae, no, ay unang-una mapapansin natin doon pa lang sa apat na ebanghelyo, yung Matthew, Mark, Luke, and John, no? Mapapansin natin at mababasa natin doon, Brother Abet, yung aking sinasabi kanina, na mayroong mga bahagi ang mga babae doon sa ministeryo ng ating Panginoon. At napakahalaga, Brother Abet, na malaman natin kung sino-sino ang mga halimbawang ibinigay sa atin ng Biblia. Ang pinakauna, Brother Abet, ang pinakauna, at siya rin ang pinakaunang Kristiyano na ating kinikilala sa ating simbahan. Walang iba kundi ang ating mahal na ina na siyang ginamit ng Panginoon para itawid ang kaligtasan para sa atin. At sa pamamagitan niya, naisilang ang tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Doon pa lamang, Brother Abet, ay makikita natin na malaki talaga ang naging bahagi ng babae pagdating sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Bagay, Brother Denmar, di ba? Ang mahal na ina ay ginamit ng Diyos upang isilang ang kanyang anak sa mundo, no? At makikita natin dito na kung totoosin, kung hindi pinahahalagahan ng Panginoon ang babae, pwede naman niyang ibaba na lang si Kristo sa lupa nang hindi dumadaan sa sinapupunan ng ating mahal na ina. Yes, kayang-kaya yon ng ating Panginoon. Kasi nga sabi niya, di ba? Ako ay tinapay na nanggaling sa langit at ako ay bumaba. Di ba? Kayang-kaya niya bumaba, makapangyarihan siya, Brother Abet. Pero kapatid, kung ating titingnan, sa paggamit ng Diyos Ama sa ating mahal na ina, doon lang ay pinakikita na niya na merong napakalaking role ang gagawin ni Mama Mary at maging ng mga babae sa pagliligtas ng ating mga kasalanan, sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Tama ba, Brother Denmar? Opo, Brother Abet, no? Katulad nga ng aking sinabi kanina, ang ating mahal na ina ay naging instrumento ng ating Panginoon sa pagsilang, no? Pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas. At kung iisipin natin ay ang ating mahal na ina ay pwede naman siyang humindi sa misyon na ibinigay sa kanya. Pwede naman siyang tumanggi. Subalit hindi niya nagawa na tumanggi. Magaman siya ay tao, mga minamahal, ay hindi siya tumanggi sa Panginoon sapagkat ang ating mahal na ina ay masunurin sa Diyos. Ito ay napakahalagang pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano. Pero mabalik ako doon, Brother Abet, ang babae, no, ay may malaking bahagi. Ayun yung ating pagdidiin. May malaking bahagi. Amen. Pagdating sa kaligtasan. Mm-hmm.
Brother Denmar, ano ba ang naging bahagi o malaking bahagi ng babae maliban sa ating mahal na ina? Bagamat alam naman natin na si Jesus na ipinako sa krus ay mula sa dugo at laman ng ating mahal na ina. Aside from that, ano pa ang naging bahagi ng mga kababaihan? Alam naman natin na ang tinawag ng ating Panginoon ay 12 apostol. At itong 12 apostol na ito ay puro mga lalaki. So nasaan ang trabaho ng kababaihan sa ministeryo ng ating Panginoon nung siya ay nasa lupa? Brother Abet at mga ka-GSK, no, mapapansin natin, doon sa araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon, ay pagkatapos ng Sabat, gaya nga ng nababasa natin sa Mateo 28, no, at sa iba pang ebanghelyo, no, yung katapat ng ebanghelyo ni Mateo, na ang babae Tuloy po bro, tuloy po. Bro Denmar? Ayan, nawala po ang ating kapatid, Brother Denmar, no? Pero yun nga po, mga kapatid, na ating pinag-uusapan ngayon ay ano ang kahalagahan ng isang babae sa ministeryo ng Panginoon. Ayan, Brother Denmar, okay ka na? Okay na, no? Okay. Ayun, Opo. ituloy natin yung ating sinasabi kanina, no? Opo. Ang aking sinasabi kanina, gaya nung nabanggit ko sa aklat ng Mateo, ay mapapansin natin sa pagbukan liwayway, pagkatapos ng Sabat, araw ng Sabat, yun ay Sabado, no? Araw ng Sabat at kinahapunan, matapos ng araw ng Sabat, paglubog ng araw ng Sabado, ay agad na pumunta. Sino? Hindi po si Apostol Pedro. Magaman si Apostol Pedro ang pinakauna, first sa lahat ng mga apostol, yung ating kinikilala na simbahan, na kaya nga meron tayong papal primacy, no? Pero saka natin po pag-usapan yan, no? So, balik tayo doon sa aking sinasabi, ang unang pumunta doon sa libingan ng ating Panginoon ay walang iba kundi babae. Brother Abet, naniniwala po ba kayo? Babae ang unang pumunta kaysa sa mga apostol. Kaya nga Brother Denmar, bakit babae ang una nagpunta? 'Di ba? At itong babaeng ito na nagpunta sa libingan ng ating Panginoon ay hindi naman talaga ganun nakatutok kay Kristo nung panahong yon. Hindi nga siya basta lagi nababanggit sa banal na kasulatan na all the time kasama ng Panginoon. Hindi nga siya nabanggit doon sa bundok ng Transfiguration, di ba? Hindi siya kasama doon sa mga gawain ni Kristo sa pagmimisyon. Hindi nababanggit ang mga babaeng ito. Pero sa muling pagkabuhay, babae ang una nagpunta sa libingan. Bakit kaya, bro? Oo, katakataka ito, Brother Abet. Katakataka ito, Brother Abet, kasi isipin natin nung araw na yon na mabuhay na mag-uli ang ating Panginoon, itong babaeng ito na si Maria Magdalena, no? Si Maria Magdalena, nung muling nabuhay ang Panginoon, sa kanya nagpakita ang anghel. At yung kanya hinahanap, sabi ng anghel ay, wala na dito ang iyong Panginoon. Siya ay nabuhay na mag-uli at natupad ang nasusulat sa kanya na siya ay mamamatay at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At pagkatapos ito, Brother Abet, ay pinangaral na ng babaeng ito kung saan-saan na nabuhay ang Panginoong Hesukristo. At itong babaeng ito, Brother Abet, mayroong isang tala sa Biblia, mapapansin natin, na ito ang babae na niprotektahan ng ating Panginoong Hesukristo mula sa mga nanguusig sa kanya. Di ba nga sabi ng mga Pariseo at mga eskriba sa kanya, bakit itong Nazarenong ito, no, na anak ni Jose at ni Maria, ay dumidikit doon sa babaeng nangangalunya. At di ba sumagot ang ating Panginoon, ang sabi niya,
bumato ang walang kasalanan sa inyo. Mm. At walang bumato, sila'y nagsialisan, di ba, Brother Abet? Tama. At At makikita mo, meron Brother pang isang Denmar, ha, pagkakataon na, dito sa, itong Oh. si Maria Magdalena, ay kinilala ng Biblia bilang pinalayas ng Panginoon ang maraming demonyo kay Maria Magdalenang ito. At dahil dito, oo, Brother Abet, sabi nga alam mo, Brother Denmar, pinalayas ni Jesus ang napakaraming demonyo kay Maria Magdalena. Yan ang isa sa mga identity ni Maria Magdalena sa Biblia na ating mababasa, mga minamahal. Pero kung makikita natin, tama pala yung sinasabi, kapatid na Denmar, ang sinasabi na ang nakatanggap ng maliit na pagmamahal ay magbabalik ng maliit na pagmamahal. Ang nakatanggap ng malaking pagmamahal ay nagbabalik din ng malaking pagmamahal. Siguro ganun ang naramdaman ni Maria Magdalena dahil nga pinatawad ng Diyos ang kanyang napakalaking kasalanan at nilinis siya ng Panginoon mula sa napakaraming demonyo. at katunayan, Brother Abet, dahil nga doon sa pag-ibig niya at pagpapasalamat at lubhang pag-appreciate doon sa ginawa ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Alam ba, Brother Abet, siya rin yung babaeng nagbuhos ng langis sa ating Panginoon Kristo bago ito maghirap sa krus. Ito yung pansinin Brother natin Denmar. Ito yung pinanghinayangan ni Judas Iscariote. Ito po, Brother Abet. Sayang nga naman daw yung pera. Sayang nga naman. Oo. So yun, Brother Abet, no? Binuhos ni Panginoon Kristo ng langis dahil sa pagkakilala nito sa kanya. At syempre, hindi naman ito gagawin ni Maria Magdalena kung unang-una ay hindi niya talaga sinasampalatayanan ng ating Panginoon. Hindi siya lalapit siya dahil ang pagkakilala nila sa kanya ay isang propeta. No, isa siyang propeta. So, ang iisipin ni Maria Magdalena ay kukondinahin siya nito dahil sa pagiging nangangalunya niya. Ba? Pero nagtangka pa rin siya lumapit, Brother Abet at mga ka-GSK. Nagtangka siya lumapit sa ating Panginoon at buhusan ito ng langis dahil sa pag-ibig nito sa kanya. No? Tama yung kapatid, no, na ang mga tao ay lumalapit kay Kristo dahil sa laki ng pag-ibig na kanilang naranasan sa Panginoon. So mabalik tayo, Brother Denmar, mabalik tayo sa ating talakayan sa hapong ito. Ano ba ang importansya ng babae sa evangelization? Alam natin, Brother Denmar, na ang Apostol Pablo ay nagsalita, di ba? Nagsalita ang Apostol Pablo na ang mga babae ay hindi dapat mamuno sa iglesia. Sila'y walang karapatan na pamunuan o mamahala sa iglesia. Pero kung gano'n ang magiging batayan natin, na sila ay walang pamamahala sa iglesia o pamumuno sa katawan ng Panginoon, ano ang kanilang magiging trabaho? Ayon, gaya nung ating tinatalakay kanina, Brother Abet, sa lahat ng panahon sa banal na kasulatan, kapag tayo ay may nababasa na engkwentro ng mga kababaihan na karakter sa Biblia, sila ay parating nasa pangalawang pwesto lamang. Ang ibig ko sabihin, kung mayroong presidente, mayroong vice president. No? Mm-hmm. Katulad na lamang ng ating mahal na ina, pabalikan ko yon, ang ating mahal na ina ay hindi namuno. Hindi namuno. Hindi siya namuno, pero ang ating mahal na ina ay siya yung ginamit ng Panginoon bilang tagatawid o tagapamagitan sa kanyang anak, no? Yung katangi-tanging anak ng ama ay isinugo sa kanya at ipinaglihi ng isang birhen na si Maria nga, at siya ay naging katulong
ng mga apostol, no? Doon mabasa natin doon sa mga aklat na mga gawa, Brother Abet, na ang ating mahal na ina ay kasakasama ng mga alagad sa araw ng Pentecostes. Sila Amen. ay nananalangin doon. Sabi nga doon, Brother Abet, sila ay araw-araw na nasa templo, naghahati-hati ng tinapay. At 'di ba sila ay nananalangin doon. So araw-araw sila, kasama nila ang mahal na ina, sila ay nananalangin magkakasama. Kaya ang bahagi ng mga kababaihan, kung hindi paumuno ang kanilang bahagi o papel na ginagampanan sa ministeryo ng Diyos, kabuuan in general, ay sila yung support, Brother Abet. Sila yung Ayun. sumusuporta. Yung pala, Brother Denmar, yun ang nagiging trabaho ng babae sa simbahan. Yun ang nagiging trabaho ng mga kababaihan sa simbahan. Sila ay good supporter ng simbahan. Kaya siguro, Brother Denmar, sa ating simbahan, ang daming babaeng sumusuporta. Totoo yun, Brother Abet. No? Kung mapapansin natin, pagka tayo ay pumasok sa simbahan, no, napakarami niyan, Brother Abet. Doon pa lang sa choir, alam na natin, babae ang namamayagpag. Ayan. Oo. Tama. Maging sa kolektor ng simbahan. Mula sa pintuan pa lang, yung usheret, no? Yung usheret, babae na kagad yan. Oo. Ayun, so napakarami ng babae pagpasok pa lamang sa simbahan. Kaya mapapansin natin na ang babae ay napaka-aktibo sa pagtulong sa gawain ng Diyos. At nakakatuwa na mayroon silang espiritu o kaugalian o ugali nila na maging matulungin sa gawain ng Diyos. Lalo na alam nila kasi na panlalaki lamang ito. Pero dahil dama nila yung pag-ibig ng paglilingkod sa Diyos at yung kanilang pagkakilala, bunga ng kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sila ng pagnanais na mag-serve sa ating Panginoon. Brother Denmar, ano ba ang kalooban ng isang babae? Ano ba ang nakikita mo sa isang babae? Na-inlove ka na ba, Brother Denmar? Nagkaroon ka na ba ng nobya? Ay, oo. Oo, yan. Brother Abet. Mag-usapan nga natin yan, kapatid. Ano bang kalooban meron ng isang babae, kapatid? Sige nga. Oo, Brother Abet, no, nung magkaroon ako ng girlfriend, hindi mo lang ma-chat yan, hindi mo lang ma-replyan, galit yan. Galit yan. Kung ano-ano sasabihin yan sa'yo, puro hinala, sasabihin, may iba ka na ba? May iba ka na bang minamahal? May iba ka na bang chinatsa? Diba? Nako. Oo. So, ganyan pero, sila, Brother Abet. Brother Denmar, alam mo, yung mga babae, sila ay masyadong emosyonal. Yes, oo. Alam mo, kapatid, ang isa nakita ko rin kasing kainaman ng mga babae kung bakit sila ay aktibo sa ministeryo ng simbahan dahil sila ay showy, no? Showy ba? Para bang gusto na lang ipinapakita yung kanilang emosyon, yung kanilang pagmamahal, yung kanilang paglilingkod. Kaya nga pag meron kang partner, ang gusto ng partner mo ay meron kang holding hands ka, ikaw ay inaakbayan, kayo ay magkasama sa kumakain, no? Kahit mukhang baduy, pero gusto ng partner mo, especially babae, ang gusto ng babae ay sila ay sinusubuan ng lalaki, binibigyan ng bulaklak at ng tsokolate. Bakit? Kasi gusto ng mga babae, kapatid, ay yung kanilang emosyon ay ipinakikita sa kanilang panlabas. Tama yun, Brother Abet. No? So mapapansin natin, actually, ang mga babae, sila yung ano. Brother Denmar, sandali lang. Merong nag-comment dito, ating kapatid. Ito, tingnan natin. Atong kapatid natin mula sa CFD Cooperators. Yan, nagka-girlfriend na raw pala si Brother Denmar. Kaya magpapari na si Brother Denmar, mga kapatid. Kasi nagka-girlfriend na. Ayan. Ayan, sige nga. Tapos na po ako dyan. Ituloy nga natin. Ituloy nga natin, Brother Denmar. Bakit ba itong mga babae ganito? Oo. Gaya nung aking sinasabi kanina, no?
gusto ko ibahagi sa Brother Abet, itong mga kababaihang ito, lalong-lalo na pagka mansary o anniversary, talagang todo handa yan, Brother Abet. Todo handa yan. At gustong-gusto ng mga babae, Brother Abet, pagdating sa panliligaw, hindi puro chat. Hindi puro chat. Gusto niya pupunta ka sa bahay. Gusto niya magbibigay ka sa mga parents niyan. Gusto niya igala mo siya kung saan niya gusto. Di ba yung gagawin mo yung lahat ng gusto niya, parang prinsesa kapag ka nag-utos, eto gagawin. So, parang gusto nila makita, Brother Abet, na yung pagmamahal mo, expressive. No? Gusto ng mga babae na, kung mahal mo ako, hindi pakita mo. Hindi patunayan mo. Di ba? So, ganun ang kanilang intellectual na pag-iisip. So, gusto talaga nilang ma-express yung kanilang emosyon. Kaya pagdating sa paglilingkod sa Diyos, kapag ka nagkaroon sila ng pakiramdam na kailangan kong gawin ito, no? At doon nila natatagpuan sa simbahan ang kapayapaan. Kasi Brother Abet, alam natin na ang babae, kapag ka sila nag-isip, lahat ng problema siguro, pati problema ng kapitbahay mo, Brother Abet, iisipin yan. Diba? Bakit nga pa ganun mga babae? No, Brother Demar, may mga babae tayong nakikinig. Tayo po ay naka-cross post sa iba't ibang mga Catholic pages ngayon. Kayong mga nakikinig po ngayon, mga kababaihan, maaari po bang pakisagot nyo ang dalawang nagwagwapuhang lalaki ng GSK na to? Na bakit nga pa kayo ay pag may problema halos iniisip na ninyo ang lahat, no? Pakisagot nga po, pakibigay sa amin ang inyong mga komento. Sige, Brother, matuloy mo. Kala mo, Brother Abet, guguho na yung mundo pag nag-isip sila Ang dami pinoproblema. So, minsan, ito nga, Brother Abet, share ko lang sa'yo. Meron problema yung aking tiyuhin kasi hindi daw nakapag-renew ng lisensya ng motosiklo. Di si Mama, daldal siya. Ganyan. Kasi, binibigyan kita ng pera, ganyan, etc., etc. Ngayon, mamaya, yung problema ng tiyuhin ko, mapupunta na sa pinsan ko, mapupunta na kung kani-kanino. Alam mo yung Brother Abet, na isa lang naman yung problema, bakit parang problema ng buong barangay, problema ng buong mundo, pasan-pasan nila. Tapos kapag ka nakaramdam ng problema ang mangyayari, gusto nila yung tahimik, no? Pupunta sila sa kwarto, iiyak, ganyan. So, ang babae, mga minamahal, kapag ka nakaramdam sila ng gusto nila ito nararamdaman ko, yung emosyon, ang gagawin nila, gusto nila ng kapayapaan. Kapayapaan. Kaya nga, kahit minsan ako, Brother Abet, kapag ka may girlfriend ako, konting bangayan lang, sinasabi ko sa'yo, Brother Abet, konting bangayan lang talaga ang gusto niyan. Cool out muna tayo, gusto ko muna mapag-isa. Yan, nagsisimula yun. Ayan, Brother Denmar, sabi ni Sister Janice, agree po, Brother Abet, sympathetic kasi yung mga babae. Kaya kahit di sa amin yung concern, parang apektado kami. Yan yung sa kanya, no? Oo, sa sobrang pagiging sympathetic ng mga babae, Brother Denmar, ang nangyayari nito, when they go inside the church, when they go to the body of Christ, to the ministry of the body of Christ, alam po ninyo, ang mga pare sa mga simbahan, pag may mga babae na naka-assign sa lector commentator, pag may mga babae naka-assign doon sa collector, may mga babae naka-assign sa iba't ibang ministry, napapahinga po ang pare. Totoo lamang po yun. Kasi alam nila, Brother Denmar, na di ba, na pag babae ang pinamahala mo ng isang bagay, hindi talaga titigil ang babae unless na ito ay maibigay niya ang the best niya. Tama ba? Yes, tama, Brother Abet. May kakilala ko ganyan. Batiin natin yung isa. Batiin natin. So, binabati namin, no, ng isang magandang hapon at panonood sa'yo. No, yung isa sa ating miyembro ng Catholic Faith Defenders Overseas Filipino Missionaries and Cooperators. Yan po si Sister Delphi Claret, no, na ating secretary din dito sa GSK, no. Clarete. Oo, Clarete. Ka yan.
Oo. Clarete, Sister Delphi Clarete, yang ng Overseas Filipino Missionary Catholic Faith Defender. Ayan, napakasipag na kapatid natin yan. Ano kapatid? Napakasipag, Brother Abet. Mhm. So ayun, Brother Denmar, no, kung makikita natin na ang mga babae sa pagiging masyado nilang concern sa lahat ng bagay, pag binigyan mo sila ng tungkulin, talagang inaari nila itong kanila. Di ba? At talagang dinadala nila ito. Ganyan mag-isip ang mga babae. They use their mind with emotion. With emotion, 'di ba? So mabalik tayo sa sinasabi ni Apostol Pablo, kapatid. Bakit kaya sa pamamahala sa iglesia ay hindi hinayaan ng apostol at maging ng unang Kristiyano na ang mga babae ay mamuno sa simbahan ni Kristo, sa katawan ni Kristo. Dahil kaya dito rin, no, Brother Denmar, sa pagiging emosyonal na masyadong pinagagana yung emosyon ng mga kababaihan. Maaaring ito rin kaya isa sa mga dahilan, brother? Kasi, Brother Abet, gaya ng aking sinasabi kanina, no, ito, isang madaling halimbawa, mga ka-GSK, isang madaling halimbawa na ating makukuha at makaka-relate din kayo, no? Kapag sa isang relationship at mayroong nangyaring hindi pagkakaintindihan, misunderstanding, nakita ka lang na may kasamang ibang babae, so kung ano-ano iisipin. Pagkatapos, pagka-uwi mo ng bahay or nakita man kayo ng girlfriend mo, magsasabi siya ng problema niya, magagalit siya, at pagkatapos, alam nyo yon, simpleng problema lang na pwede namang ayusin at pag-usapan, ang gusto mangyari, cool off. Ano po ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, pagdating sa pagpapasya, sa pagdedesisyon, ang babae kapag ka nagdedesisyon, ay minsan hindi nagagamit ito. Ito. Ang palaging umiiral ay ito, yung puso. No? Ang puso ang palaging umiiral. Pero alam niyo, mga kapatid, meron po akong napansin. At ikaw rin, Brother Abet, alam ko napansin mo ito. Bakit kaya yung ating puso nandito siya sa ibaba at ang isip ay nandito sa ulo? Pero hindi naman ito ang nagagamit palagi ng babae kundi itong puso. Pero bakit itong puso ang palaging umiiral? Kasi nga, Brother Abet, yung emosyon ay pinangungunahang kaagad ang mga kababaihan pagdating sa pagpapasya. Brother Denmar, parang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Parang ganun pala yan, Brother Denmar, ano? Pero alam mo, Brother Denmar, isang tanong ko nga sa'yo, kapatid sa tingin mo, bakit kaya sa ating simbahan, ang mga babae ay sobra nang emosyon, sobra yung kanilang dedication pagdating sa ministry? Pero, hindi ka ba nag-iisip, kapatid, na may mga babae naman tayo sa simbahan? Di ba? May mga madre tayo sa ating simbahan. Hindi ka ba napapaisip na bakit ba sa ating simbahan ang mga madre at ang mga pare magkaiba ng pamamahala, magkaiba ng trabaho? For example, hindi ka ba napaisip, kapatid, na bakit ba ang mga madre ay hindi pwedeng magpakumpisal? Naiisip ko ito, Brother Abet, kasi kung tayo nga naman ay magkukumpisal sa madre, alam nyo, mga kapatid, ito aminin na natin at ilagay na natin sa paanan natin. Kasi kung hindi ko ilalagay ang aking sarili sa inyo, ay hindi ko kayo maintindihan. Kasi lalaki ako Pero gaya ng aking obserbasyon, Brother Abet, ito base po sa obserbasyon ko lang Okay. Kaya nga, alam ko bro, hayaan natin yung mga babae nating listener ngayon ang mag-justify ng kanilang sarili. Nang sa ganun, dalawa tayong lalaki. So hayatin yung mga viewers nating mga babae ay magbahagi ng kanilang mga opinion sa ating pinag-uusapan ngayon. Mga kapatid, welcome po ang inyong mga opinion sa ating pinag-uusapan. Ito po'y talakayan, malayang talakayan, bukas na talakayan po para sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan sa loob ng ating inang simbahan. Sige, tuloy mo, Brother Denmar. Ayun, Brother Abet, gaya nung aking nasabi kanina,
Ang babae, kapag ka tumalak yan, hindi na matatapos yan. Hindi na matatapos. At ang babae ay masyadong aktibo, Brother Abed, sa pagsasalita. Aktibo yan. Sa pagsasalita. Nanay ko pa lang, alam ko na. Nanay ko pa lang, alam ko na, Brother Abed. So kapag ka yan ay nagsalita, hindi na matatapos. Kaya kapag ka ikaw ay nagkumpisan, sigurado ko lalabas yan, Brother Abed. Lalabas yan. Kaya walang seal of secrecy. No, walang seal of secrecy. Oo. So, Brother Denmar, dahil sa para mo nang sinasabi na masyadong madaldal ang mga kapatid nating babae, no? Masyadong makwento, no? Mabunganga ang mga kapatid babae. Pero kapatid, alam mo ba na ang kahinaan ng mga kababaihang ito ay kalakasan ng evangelization? Brother Abed, sa totoo lang, no? Yung ginagawa ng mga kababaihan sa kanilang pagtatabil ng bibig, iyan ay evangelization na. Bakit? Doon pa lang, umaga pa lang, maririnig mo na, ganito si kanya, si ganito, ganito. Evangelization na yon kasi nagkikwento ka na, pinapangaralan mo pa at ini-inform mo yung kapitbahay mo tungkol kay ganito, tungkol sa ganito. Evangelization na yon. No? Mas maganda kung ang ating ikwekwento sa ating kapwa ay si Kristo. Tama. Mas maganda yon, Brother Abed. Kasi iyon ay may maitutulong sa atin, lalo na sa buhay natin sa araw-araw. Kasi alam natin, Brother Abed, na napakahirap ng buhay. No? At pagdating doon sa pangangaral, Brother Abed, mapapansin mo sa Biblia, balikan ko yung aking sinabi kanina, si Maria Magdalena na pumunta doon sa libingan ng ating Panginoong Kristo, magbubukan liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, ay siya ay nakatanaw doon, no, ng pangitain at nakakita siya ng anghel at gaya ng aking sinabi kanina, yung sinabi ng anghel na muling nabuhay ang Panginoon sa ikatlong araw para matupad ang sinasabi sa kasulatan, ito yung pinangaral ni Maria Magdalena. At mapapansin mo, Brother Abed, walang apostol. Kahit si Apostol Pedro na lumabas para matapang na magsalita na ang Panginoon Kristo ay nabuhay na mag-uli. Hindi, Brother Abed. Mapapansin natin, pagkatapos ng Pentecostes, doon pala nagsalita si Apostol Pedro at yung mga apostol. Kaya nga kapatid kung makikita natin, ang trabaho ng babae, sabi nga nila, no, wag ho magagalit mga babae at minamahal, masyado raw madaldal talaga ang mga kababaihan. At ang mabuting balita, ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ay unang inihayag sa babae. At dahil ito'y inihayag sa babae, mas marami ang nakapakinig, mas marami ang nakabatid ng mabuting balita. Kasi itong si Maria Magdalena, walang tigil. Ipinahayag ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Na habang itong mga apostol natin, sila Apostol Pedro and the rest of the apostles, alam natin na sila ay nandun pa sa kanila yung fear. Nandun sa kanila yung takot pa. Why? Dahil hindi pa nga bumababa yung Espiritu Santo nung panahon yan, kapatid, di ba? Tama, hindi pa bumababa kasi, Brother Abed, ang pagbaba ng Espiritu Santo ay nakatakda sa pag-alis ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mga minamahal, sa John chapter 14, sabi doon ng Panginoon Kristo, ako ay aakyat doon sa tahanan ng aking ama at ipaghahanda ko kayo ng tahanan doon. At pagkatapos, kung ibaba natin ang pagbasaan, sabi niya doon, ako ay dadalangin. Nahihingi ako ng panibagong mga aliw upang sumama sa inyo magpakailanman at gagabay sa inyo. So, pagkaalis ng ating Panginoon Kristo, doon pa lamang, Brother Abed, bababa ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. So, ibig sabihin, Brother Denmar, ng muling pagkabuhay, ang mga alagad ay nagtago, nagkulong sa isang kwarto. Sabi nga pa nga ng Biblia, di ba? Nakapinid ang pintuan at napakita ang Panginoon sa mga alagad.
So, etong panahong ito, bago mapakita ang Panginoon, matapos ang muling pagkabuhay, etong si Maria Magdalena na isang babaeng tikasunod ni Jesus, ay walang tigil ng ipinahahayag na si Kristo ay muling nabuhay. At saka tandaan natin, Brother Abet, na hindi lamang si Maria Magdalena ang nasa panig o nasa larawan mula nung maghirap ang ating Panginoon Kristo. Tandaan natin ang ating mahal na ina. Nandoon mismo sa crucifixion ng ating Panginoon Kristo. Ano ang sabi doon sa John 19? Ang sabi doon ng ating Panginoon Kristo, woman, this is your son. And sabi niya, ito ang iyong anak, no? At ikaw ang aking ina. Mhm. No? At makikita natin, Brother Abet, dito, inihabilin ng ating Panginoon Kristo ang ating mahal na ina kay Apostol San Juan. At ang ating mahal na ina ay kasama ng mga apostol ng panahon din ng Pentecostes na binabanggit ko kanina, Brother Abet. Kasama, anong ginagawa ng ating mahal na ina doon sa araw ng Pentecostes? Kasama nilang manalangin. Brother Denmar, Kaya, naalala ko yung sinabi ni Father Andrew, no? Dito sa Maria Immaculata. Na kanyang sinabi sa Maria Immaculata, sa congregation ng Maria Immaculata na si Maria ay regalo sa mundo. Di ba? Totoo naman. Tama. Mary is a gift to the world. Kaya, kapatid, ang mga babae, regalo pala sa atin ng Diyos. At bago maging regalo sa atin ng mga babae, regalo una ng Diyos sa atin, ang mahal na ina. At maging sa simbahan, the first gift of the Lord of Christ to the church is Mary. Yes. Tama, Brother Abet, naalala ko tuloy. Naalala ko yung ginawa ng Panginoon doon sa Genesis. Ano sabi doon ng Diyos? At nakita ng Diyos na hindi maganda para sa lalaki na mag-isa. Kaya bibigyan niya siya ng katuwang, ng kasama. Anong ginawa? Pinatulog ang lalaki, kinuhaan ng laman sa tadyang at yun ay ginawang babae. No, papapansin natin, mga minamahal at Brother Abet, na ang babae pala ay iniregalo ng Diyos sa lalaki para kanyang maging katulong, para kanyang maging kasama. So, hindi, Brother Denmar, hindi niregalo ng Diyos ang mga babae sa lalaki para maging punching bag. Hindi. Hindi. So, hindi rin niregalo ng Diyos ang mga babae sa lalaki para gawing katulong. Paglabahin, pagplansyahin, gawing alalay, gawing muchacha, gawing alalay, kundi ito ay ibinigay ng Diyos ang babae sa lalaki para maging kaagapay. Yes. Yung kanya magiging kaagapay sa pamamahala. Hindi para mamahala, Brother Abet, maging kaagapay sa pamamahala. Kasi mapapansin natin, nang sinabi ng Diyos sa tao, sabi niya, pamahalaan mo lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan. Lahat ng mga hayop na naglalakad sa lupa, lumilipad sa hangin, lumalangoy sa katubigan, no, ay mapapasunod nila. At mapapansin natin sa halamanan ng hardin, magkasama yung dalawa. Hindi si Adan lamang ang sinabihan, kundi silang dalawa. Kaya nga, Brother Denmar, kung makikita natin dito, ang mga babae ay ibinigay ng Diyos maging sa hardin ng Eden. Makikita natin na ibinigay ng Diyos ang mga babae sa lalaki para maging katuwang. Di ba? Kasi kung totoosin, kaya namang lumikha ng Diyos. Kaya nga tingnan mo, kung titignan natin, balik tayo doon sa Bagong Tipan. Balik tayo sa Bagong Tipan, Brother Abet. No? Sa Bagong Tipan, mapapansin natin sino ang katuwang ni San Jose, sa pagpapalaki doon sa ating Panginoon Kristo. Kasi kung totoo si Brother Abet,
Hindi na kailangan ng ating Panginoon Kristo na pumunta ng school. Hindi na kailangan ng ating Panginoon Kristo na siya ay pangaralan pa ng mga magulang niya sapagkat ang Diyos ay mabuti. Siya na nga yung Diyos eh. Di ba? Tama. Hindi niya na kailangan pa ng good morals, ng GMRI, no? Na ating sinasabi. Hindi niya na kailangan yon. Pero, dumaan ang ating Panginoon Kristo doon at sino ang naging katuwang ni San Jose sa pagpapalaki kay Kristo? Yun ay ang ating mahal na ina. Kaya makikita natin, Brother Abet, ay sumusuporta sa gawain ng mga lalaki. Tama, kapatid. At kung makikita mo rin dito, Brother Denmar, no? Ang mga babae nang nilikha ng Panginoon, they need to support the church, they need to support the mga kalalakihan, pero hindi upang pamahalaan ang mga lalaki. Pakibasa nga, Brother Denmar, ano ba ang responsibilidad ng mga babae sa kanilang mga asawang lalaki at gayon din naman ng mga lalaki sa kanilang mga asawang babae? Sa aklat ng Efeso, makikita natin yan, di ba? Okay. Yes. Sa aklat po ng Efeso, mga minamahal, buksan po natin ang ating Biblia, no? Sa Efeso, sa 5 po, no? Mapapansin natin. Dito po sa 5 ng Efeso. Nasa Korinto ako, Brother Abet, kaya naliligaw. Okay. Nasa Efeso, 5:23 hanggang patuloy. 5:23 ng Efeso. Bakit napunta ng Juan? Nakita ko na, bro. Sige, Brother Abet. Sige, Efeso 5:23, basahin natin. ito ang ating makikita. Yan. Sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan. At siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Lobo. Yan. So lubusan pala, Brother Denmar, dapat magpapasakop. Buong buo, no? Walang reservation ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa. At mabalik tayo sa ministeryo ng evangelization, Brother Denmar. So ibig sabihin, ang mga babae na nasa loob ng simbahan ay dapat magpasakop ng buo rin sa pamumuno ng mga kaparian, ng obispo, at maging ng ating Santo Papa. Tama, Brother Abet. Kasi malinaw. Tama yan, Brother Abet. Kasi sabi nga nito, pansin po natin ito, mga kapatid, no? Sabi diyan, si Kristo, ulo ng iglesia, at ang simbahan ay katawan. Ang mga babae ay bahagi ng katawan. Hindi naman pwede, Brother Abet, na salungatin ng katawan yung ulo. Nakakita ka na ba ng taong ganon, Brother Abet? Wala pa ako nakikita, bro. Pero marami kong nakikita, bro. Ganyan ang ginagawa. Marami. No? Mabalik tayo, kapatid, no? Sabi nga natin, si Kristo ang ulo ng iglesia. At tayong iglesia niya ang kanyang katawan. Kapatid, marami kasi sa ating mga kasamahan sa Kristyanismo ang lumalaban sa ulo. 'Di ba? At pag ikaw ay isang Kristiyano na lumalaban sa ulo, lumalaban ka sa ulo, ikaw ay Brother Abet, ang problema dito, Brother Abet, ay gusto nilang i-take over yung ginagawa ng ulo. Hindi naman pwede yun, Brother Abet. Pwede ba pangunahan ng puso yung ulo? Hindi po. Kaya nga po ang isip natin dito sa ulo siya nagpapagana sa puso. Tama. No? Iniisip ko pa lang, kapatid na Denmar, alam mo, kung yung kamay ko ang magdidesisyon para sa aking ulo, baka maganda abnormal ang aking katawan.
So, ibig sabihin pala, Brother Denmar, sa buong katawan, ang ulo ang siyang magdidesisyon. Ang ulo ang dapat nasusunod sa lahat ng gagawin ng parte ng katawan. Tama ba, Brother Denmar? Oo. So, Brother Denmar, sa ating simbahan, meron ba tayong ulo na kinikilala? Bagamat si Kristo ang kinikilalang ulo ng ating pananampalataya, si Kristo ang ulo ng iglesia. Sa ating simbahan, meron ba tayong kinikilalang mga ulo dito o ulo sa ating inang simbahan? Meron, Brother Abet, kasi mapapansin natin, dito tayo sa banal na kasulatan, ang sabi diyan sa John 21:17, no? Ang sabi diyan, iniaalay ng ating Panginoon Kristo ang mga tupa niya kay Apostol Pedro. At sabi niya, pakanin mo ang aking mga tupa. At tandaan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon sa John 10:16, ang sabi doon, at magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. No? At yung pastol na yun na binabanggit, yun ay ang Santo Papa o walang iba kundi si Apostol Pedro, Brother Abel. So, ibig sabihin pala, Brother Denmar, ang tinutukoy na ulo ng iglesia ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, walang iba, bagamat alam natin ang Panginoong Hesus ang siyang ulo ng Santa Iglesia, ang Panginoong Hesus ay nasa langit na, di po ba? Pero dito sa pamamahala sa lupa, ang itinalaga niyang magiging ulo ng kanyang iglesia ay ang apostol. Tama po ba? At dahil ang apostol ang mamamahala, ay nandoon, sabi mo nga sa John chapter 21, na pakainin, alagaan, bantayan ng mga tupa. Yan ay trabaho ng ating mahal na inang simbahan. So ngayon, Brother Denmar, sa ating kapanahunan, ngayong 2021, sino ba ang kinikilala nating namumuno sa ating simbahan sa larangan ng pagka-apostol? Ang nangunguna sa ating tinatawag na, ng isa pagka-apostol sa gawain niyan, ay walang iba kundi yung successor ni Peter. Sino yung successor ni Peter? Iyon ay ang Santo Papa. No? Si Pope Francis, ang ating kasalukuyang Papa sa Roma. Alam mo, Brother Denmar, dati, ang pag-aakala ko, si Pope Francis ay successor ni Pope Benedict XVI. At si Pope Benedict XVI ay successor ni Pope John Paul II. Hindi pala ganoon, Brother Denmar. Ang ating Papa pala ay hindi siya successor ng pinalitan na Papa. Kundi, ang ating Santo Papa, Papa Francisco, ay successor ni Pedro. Si Pope Benedict XVI ay successor kasi Brother Abet, ni Pedro. Oo, kasi Brother Abet, hindi napalitan ang pangalan ng upuan ni Pedro. Hindi naman napalitan na this is the seat of Pope John Paul. Hindi, di ba? Seat of Peter pa rin. Oho. At makikita natin doon, Brother Denmar, na ang pinapalitan lang ay yung nakaupo, pero hindi ang pamamahala. Tama ba? Yan. Tama, So, ibig Brother sabihin, Abet, no? Gaya nga ng ito. Kung mawawala si Pope Francis, 'di ba, sa pamamahala, ang susunod na Santo Papa ay hindi niya pinapalitan si Pope Francis, kundi siya ay nagiging kapalit din at kahalili ni Apostol Pedro. Kaya pala lahat ng Santo Papa, Brother Denmar, ay kahalili ni Pedro. Tama yon, Brother Apet. Kasi kung mapapansin natin yung definition mismo ng Pope, no? Pansinin po natin mga kapatid, ang definition ng Pope. Dito po sa isang aklat, ayan nyo, in the Catechism of St. Pius X. No? Dito po sa pahina 31, ang sabi dito ay ganito. Number 50, who is the Pope?
The Pope, also the sovereign pontiff or the Roman pontiff, is the successor of Saint Peter in the seat of Rome, the vicar of Jesus Christ on earth, and the visible head of the church. So mapapansin natin, Brother Abet, ang definisyon ng ating simbahan patungkol sa Santo Papa ay ang Santo Papa ay ang kahalili ni San Pedro. Ayun. So, ibig sabihin, Brother Denmar, kung ang ating Santo Papa sa ngayon, na si Papa Francisco, siya pala ay kahalili ni Apostol Pedro. Hindi siya kahalili ni Pope Benedict o ni Pope John Paul II. Kasaluyan kayo na wala po si Brother Denmar. Santin bumalik po siya. So ayan ho mga kapatid, no? Maaari po kayo mag-comment sa ilalim ho ng video na ito upang matalakay po natin ang inyong mga katanungan tungkol nga po sa pagiging Santo Papa o pagiging pinuno ng ating kasalukuyang Santo Papa sa simbahan at sa iglesia na tinatag ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Ayan, Brother Denmar, welcome back. Welcome to the Philippines. Welcome talaga, Brother Abet. So ayun, Okay. Brother Abet, gaya ng aking sinasabi kanina, ay kung itutuloy natin yung pagbasa, mapapansin natin yung authority ni Peter o authority ng Santo Papa. Kasi siya yung pinalitan ng ating Santo Papa, si Saint Peter. Ngayon, Yes. ang sabi dito, the Roman Pontiff is the successor of Saint Peter because ito yung sagot. Because Saint Peter united in his own person the dignity of Bishop of Rome, and that is the head of the church. By divine disposition, he established the seat of Rome, and there died. Hence, whatever is elected as Bishop of Rome is also known as all authority. Ayun. Ibig sabihin, Brother Abet, in-establish ni San Pedro ang kanyang upuan. At doon siya namatay sa posisyon na yon. Ibig sabihin, Brother Abet, ang kapangyarihan, lahat ng otoridad na ibinigay ng ating Panginoon Kristo sa kanya, lahat ng uupo doon sa tinatawag na seat of Rome or ngayon ay tinatawag na chair of Saint Peter, no? Ay kung sino man ang maupo doon ay nagkakaroon ng otoridad. Brother Denmar, lilinawin natin ito sa mga tagapakiya sa GSK, no? Maging sa iba't ibang mga kapatid nating Katoliko. Yung tinatawag po nating Chair of Peter ay not literally ay upuan. Okay? Pag sinabi po nating Chair of Peter, ibig sabihin yung pong opisina ni Pedro. Ibig sabihin ang tanggapan ni Pedro. Ang pamamahala ni Pedro. Kaya nga po pag sinabing the chair of Peter or successor of the chair of Peter, ibig sabihin ikaw ay tagapagpatuloy ng tanggapan ni Apostol Pedro. Kaya Brother Denmar, ang Santo Papa ay kahalili ni Apostol Pedro. 'Di ba? Napakalinaw natin dito na si Kristo ay merong itinatag na simbahan sa lupa at ito'y pinamamahalaan ni Apostol Pedro sa unang siglo ng Kristyanismo. At alam natin na mamatay ang Apostol Pedro, nagpatuloy ang pamamahala hanggang sa kasalukuyan nating Santo Papa, Papa Francisco. Ang tanong, Brother Denmar, sa maraming kumakalat na mga aligasyon ng ating simbahan, maaari bang magkasala o magkaroon ng maling katuruan ang ating Santo Papa? Ayon sa tinuturo ng ating pananampalataya, maaari bang magkaroon siya ng maling turo o hindi tamang turo para sa mga Kristiyano? Ano ba ang sinasabi ng ating doktrina dito? Muli, mga minamahal, itong aklat na ito na Catechism of St. Pius X, dated 1908, dito po sa pahina 31 pa rin, ang sabi dito ay ganito. How is the Pope is infallible? Ang sabi dito ay ganito. The Pope is infallible because the promise of Jesus Christ and the unfailing succession of Holy Spirit. The Pope is infallible when
as a pastor and teacher of Christians, and in virtue of response being apostolic authority. He defines a doctrine regarding faith and morals to be held by of the church. Sabi pa dito, the Pope cannot sin, that is to be infallible in definitions regarding faith and morals. No? So, mga kapatid at mga minamahal, at aming mga kaibigan at aming mga kapwa Katoliko, ang Santo Papa, ayon dito sa dokumento ng simbahan, no? Dokumento ng simbahan, ay ang Papa ay hindi pwedeng magkakamali pagdating doon sa faith and morals. Bakit? Kasi mismo ang dokumentong ito ang nagsasaad ng katunayan. Ang sabi, yung unfailing grace, no? Ang sabi dito, no? Yung unfailing succession of the Holy Ghost at yung pangako ng ating Panginoon Kristo. Mapapansin natin, Brother Abet, may pangako ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, nililiglig ka ni Satanas, sabi niya kay Pedro. Pero, ipinanalangin na kita para ikaw at yung mga kasama mo ay tumatag. No? At may pangako ang ating Panginoon Kristo. Ano sabi niya? Upon this rock, I will build my church. Yung rock na ito ay ang apostol na si Pedro. No? Ito ang ating paniniwala. At sabi niya doon ay, the gates of Hades will not overcome against it. So, hindi mamamayagpag ang kapangyarihan ng Hades o impyerno o ng anumang heretic na paniniwala, hindi magtatagumpay laban sa Papa kasi may pangako ang ating Panginoon Kristo. So napakalinaw pala, Brother Denmar, na ang ating Santo Papa, base sa iyong binasa na kasulatan, ang ating Santo Papa ay may tinatawag na infallibility. Di ba? Infallibility, Yes. na ang ibig sabihin, when it comes to doctrines and morals, no? Ay hindi maaaring magkamali ang ating minamahal na Santo Papa. Tama ba, Brother Denmar? Tama po, Brother Abet. Pero kung sa lasa ng adobong manok, magkakamali kaya ang Santo Papa? Magkakamali. Kasi opinion niya yun Brother Abet. Ayun. Okay. Hindi natin alam yung lasa Oo. So, ibig sabihin, pwede palang magkamali ang Santo Papa kapag ang pinag-uusapan ay yung kanyang personal na opinion. Tama? Tama, Brother Abet. Pero, kung pagdating sa katuruan ng inang simbahan, never magkakamali o never lalabagin ng Santo Papa ang kautusan at aral ng inang simbahan. Tama rin ba, Brother Denmar? Tama, Brother Abet. So malinaw, Brother Denmar, na ano man ang sabihin ng Santo Papa, ito ay naaayon sa katuruan ng inang simbahan at hindi siya gagawa ng anumang ikapapahamak o ikasisira ng doktrina ng ating pananampalataya. Kaya nung sinasabi ko kanina, Brother Abet, sa ating nabasa, yung promise ng ating Panginoon Kristo kay Apostol Pedro at yung succession ng Holy Spirit, yung dumating doon sa Pentecost na Espiritu Santo na ibinaba sa mga apostol na natanggap din ni Apostol Pedro, ay nagpapatuloy yung Brother Abet. Kaya nga sabi ang Espiritu Santo ay magpakailanman ay sasama sa inyo. Sabi doon sa John 14, di ba? Ipapanalangin ko na mayroong bagong mga aliw, ibang mga aliw, na sasamahan kayo at papatnubay sa inyo magpakailanman. Di ba? So, Brother Denmar, nung bumaba ang Espiritu Santo, sa likod ko nga, no? Sa likod ko, ayan, sa likod ko yung imahe ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol kasama ang ating mahal na ina. Nang bumababa ang Espiritu Santo, meron bang naitala pa sa Biblia na ito ay umalis? Wala, Brother Abet. Kasi sabi nga doon, di ba?
sa Matthew, sa John 14, no? Sa John 14, mababasa natin na ito ay panghabang buhay ito Brother Abet. Ayun. Panghabang buhay itong, oo. So, Brother Denmar, basahin natin, John 14. Saan ba bumaba ang Espiritu Santo? Ito ba'y bumaba doon sa kwarto lang? Ito ba'y bumaba lang doon sa Jerusalem? Ito ba'y bumaba lang kay apostol, sa mga apostol at sa mahal na ina? O ito ay bumaba sa ngalan ng buong simbahan? Bumaba ito, Brother Abet, sa mga apostol. Sa mga apostol na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon Kristo na mamahala sa kanyang iglesia. Ayun. No, bumaba ito. Kasi pansinin mo, Brother Abet, pansinin mo itong sinasabi dito sa John 14, sa 16. Sabi dito sa 16, ayan hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako at mabubuhay rin kayo. Nasa araw na iyon ay malalaman ninyo ako'y nasa Ama at kayo nasa akin, no? At sinabi dito ng ating Panginoon, di ba? Sa John 14, ayan ang sabi niya, idadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sino yung ninyo, Brother Abet? Yung mga apostol. Apostol, oo. Pero Brother Denmar, mas magandang ituloy natin ito. Ituloy natin sa verse 17. Ito ang ating mababasa. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Naku, Brother Denmar, ito pala ang ating makikita na bakit ang dami-daming mga tao hindi nila matanggap ang katuruan ng Santa Iglesia Katolika dahil ang sanlibutan ay hindi matanggap ang aral ng Espiritu Santo. Tama ba, Brother Denmar? Tama, Brother Abet, kasi katotohanan ito yung nasa kanya. No, katotohanan. Kaya ayaw kasi ng sanlibutan, Brother Abet, ng katotohanan. Hindi naman sa kasi alam na natin, Brother Abet, sa John pa lang, sa John chapter 1 pa lang, sabi doon, no, dumating ang ilaw, ngunit hindi nila nakilala. Yes. Di ba? Ang ating Panginoon Kristo ay ang katotohanan. Ang katotohanan, sabi diyan ay, I am the way, the truth, and the life. So yung sinasabi doon, paano natin ito makikita na ang katotohanan na ibinigay ng Diyos, which is the Holy Spirit, na ibinaba ng Diyos sa banal na mga apostol at sa ating mahal na ina. Sa unang Kristiyano ay ibinaba ng Diyos ang kanyang espiritu at hindi na nga ito umalis kailanman, na natili ito sa mga apostol. Ang tanong, Brother Denmar, wala na ang mga apostol ngayon. Wala na ang mga apostol. So, nasaan na ang Espiritu Santong ito kung wala na ang mga apostol? Brother Abet, ang sagot dyan ay nasa Mateo 28, 19 hanggang 20. Tandaan po natin, ang sabi ng ating Panginoon, basahin natin, Brother Abet, mas mabuti. Basahin natin yung 28, 19, no? Ng aklat ng Mateo. No, ito sinasabi, no? Basahin natin. O yan, 19, no? Ang sabi dito ay ganito. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y lagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ayan ang sabi dyan, Brother Abet. Malinaw, Brother Denmar, na ang ating Panginoon
ay nagbigay ng utos at the same time, siya pala ay nagsabi sa kanyang mga alagad na ako'y laging kasama ninyo hanggang sa wakas ng sanlibutan. So ngayon kapatid, sabi nga nila wala na ang Apostol Pedro, wala na ang mga apostol, nasaan na raw ang Espiritu Santo? Kaya nga diyan pumapasok kapatid ang kaganapan ng Santa Iglesia Katolika. Na ang Espiritu Santong bumaba ng araw ng Pentecostes at nagpabanal sa mga apostol ay siyang Espiritu rin na gumagabay sa ating simbahan. Tama ba, Brother Demar? Tama, Brother Abet. Oo. At etong ngayong Espiritong ito ay makikita natin sa ating pamumuno ng ating minamahal na Santo Papa sa kasalukuyan dahil siya nga ay kahalili ni Pedro at nasa kanya ang Espiritu Santo. Tama po ba? Tama yun, Brother Abet, sapagkat ang mga apostol kasi ay mayroon silang tradisyon na pagpapatong ng kamay. At mayroon din tayong tinatawag na tradisyon, no, apostolic tradition, na mula pa, Brother Abet, ay nagpapatunay na ang listahan ng Santo Papa mula kay San Pedro ay kailanman ay hindi napuputol. Ito yung kaganapan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro. Okay. So ngayon, Brother Delmar, mabalik tayo sa ating talakayan. No? Kung ang Santo Papa, Papa Francisco, ay sinasamahan ng Espiritu Santo sa kanyang mga desisyon na ginagawa, kamakailan kasi, Brother Denmar, ay naglabas ang ating Santo Papa. Nabalitaan mo ba yun, Brother Denmar? Nabalitaan ko yun, Brother Abet, at punong-puno nga yung timeline ko niyan eh. Oo. Naglabas ang ating mahal na Santo Papa, Papa Francisco, na meron daw siyang inilabas na ang sinasabi ay hinahayaan na at pinahihintulutan na ang mga kababaihan na maglingkod sa simbahan. Talaga? Alam ko, hindi na bago yun, Brother Abet eh. Hindi na bago yun? Akin din eh. Matagal ko na nga nakikita yun eh. Hindi na bago. Pero marami kasi ang nag-o-object sa ating minamahal na Santo Papa na sinasabi nila na ang ating Santo Papa daw ay lumalabag. Nakalulungkot isipin, Brother Denmar, no? May mga kapatid tayo na mas marunong pa. Oo, mas marunong pa sa Santo Papa. Talaga? Lumalabag? Sa totoo lang mga minamahal at Brother Abet, pagdating doon sa paghatol sa Santo Papa, ay kailangan mas mataas sila doon. Ganun ba yun, Brother Kasi Denmar? Hindi ka ba maaaring humatol ng mas mababa ka sa hinahatulan mo? Kasi Brother Abet, ang Diyos ang naglagay sa ating Santo Papa. Di ba? At sabi niya nga doon kung ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagpabawal sa langit, at kung ano ang ipahintulot nyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Ibig sabihin, Brother Abet, ang kapangyarihan pala ng Papa, hindi lang dito sa lupa, kundi pati doon sa langit. Ibig sabihin nito, Brother Abet, ang otoridad ng Papa ay hindi lang dito sa lupa. Ayun. Hindi lang dito sa lupa. Paano, Brother Denmar, itong mga kapatid natin na nagsasabi na ang ating Santo Papa raw ay lumalabag sa turo ng simbahan? Mahirap yan, Brother Abet. Meron pa nga akong kaibigan na ang sabi niya ay siya daw ay Katoliko, mahal niya ang simbahan, pero ayaw niya sa Santo Papa. Ay, hindi mo mahal ang... Meron ba tayo makikita, Brother Denmar, na katuruan ng simbahan na maaari kang maging Katoliko kahit ayaw mo sa Santo Papa? Meron bang ganon, Brother Denmar? Malabo sa sabaw ng pusit yan, Brother Abet. Bakit? Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Kasi ganito mababasa natin, dito po muli sa Catechism of St. Pius X, 1908, dito pa rin po sa pahina 31, sabi dito ay ganito. Question number 58.
do would a man commit who should refuse to accept the solemn definition of the Pope? Answer: he who refuses to accept the solemn definition of the Pope, or who even doubts them, sins against faith. Kasalanan pala ito sa pananampalataya, Brother Rabbit. Naku po. And should be remain obstinate in his unbelief, he will no longer be a Catholic, but a heretic. Teka, Ang bigat, Brother Brother Denmar. Abet. Brother Denmar, ibig sabihin, kapag hindi ko iginalang o hindi ako sumang-ayon o hindi ko tinanggap ang katuruan ng kasalukuyang Santo Papa, ayon sa librong binasa mo, ay hindi na ako karapat-dapat na maging Katoliko bagkus ako ay magiging heretic na. Heretic. Oo, Brother Abet, napakabigat nito. Kasi, Naku po. Brother Abet, hindi talaga pwede pagsamahin na ikaw ay Catholic tapos hindi mo mahal ang Pope, edi mag-Protestante ka na lang. Ay, Edi hindi. mag-Muslim ka na lang. Mag-Muslim ka na lang. Mag-Muslim ka na lang. Eh, ang dami. Ngayon nyo, mga kapatid, ha, ngayon po, ang dami lumalabas na mga balita at mga usap-usapin na sinasabi nga na ang ating Santo Papa po ay nagkakamali. Kapatid, ang ating Santo Papa ay hindi kailanman magkakamali. Lalo't higit kung ang kanyang ipinangangaral ay doktrina at aral ng ating inang simbahan. Infallible po siya diyan, mga minamahal. Hindi siya maaaring magkamali sa kanyang paghuhusga sa katuruan ng ating inang simbahan. Pero, kung pag-uusapan ng kanyang personal na opinion, siya ay maaaring magkamali. Ano ba ang mas masarap? Ang manok o ang isda? Maaaring magkamali ang Papa dito. Ano ba ang mas malinis? Ang chlorine o ang chemical na ito? Maaari magkamali ang Papa dito. Pero kaugnay ng ating pananampalataya, hindi kailanman magkakamali ang ating Santo Papa. At ang sabi nga ni Brother Denmar sa kanyang binasa, ang sino man po na hindi mapasakop sa Papa ay hindi nakarapat-dapat maging Katoliko. Kaya nga po mga kapatid, sa ating buhay Katoliko, napakahalaga na tayo ay magpasakop sa pamumuno ng ating Santo Papa. Brother Denmar, ang isang katanungan ko ay ganito. Sa ating simbahan, ang dami kasing mga matatalino. Ang dami sa ating simbahan ang marurunong. Ang dami sa ating simbahan ang magagaling. Okay, Brother Denmar, sa ating simbahan nga, sabi ko nga kanina, maraming mga matatalino, maraming mga magagaling. Kesyo, nilalabag daw ng Papa ang canon law, hindi naman canon lawyer, pero alam ang canon law. Diba? Marami sa atin nagsasabi na nagkakamali ang Papa sa kanyang mga desisyon. Ito ba ay karapat-dapat o ito ay paglabag mismo sa infallibility ng ating Santo Papa? Gaya ng ating sinabi, Brother Abet, ang pagsasalita ng hindi pagsang-ayon sa Papa ay gaya ng ating binasa, ito ay kasalanan sa pananampalataya. Sapagkat, Brother Abet, ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagsabi, no, ang sino mang makinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At sino magtakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. So kapag sinabihan mo, Santo Papa, na mali ka, ibig sabihin, nagmamarunong ka. Nagmamarunong ka doon sa inapoint ng ating Panginoon Kristo na maging leader ng ating simbahan, Brother Abet. So mas marunong ibig sabihin, ikaw, oo, Brother Abet, gaya ng ating inihalimbawa, no, kanina, yung bahagi ng katawan mo, nagmamarunong dito sa ulo. Yung kaliwang paa, gusto maglakad ng padiretsyo. Yung isa, gusto niya pabalik. So ano mangyayari doon, Brother Abet? Magkakagulo. Kakaroon ng malfunction. Mahati yung katawan mo, bro. Mahati yan. Oo, mahahati. Brother Denmar, so, ito rin pala, no? Pansinin mo.
ito rin ang dahilan kung bakit sa ating simbahan, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nagkakahati-hati. Ayun ang nakakalungkot, Brother Abel. Kasi Yes, sa ating simbahan, ang daming marurunong. Oo, Bato-bato Brother sa Abel. langit po. Bato-bato sa langit ang Sa tamaan, sobrang- wag po kayong magagalit. Totoo lamang po Sa ang sobrang GSP dunong online. nila, Brother Abel, sa sobrang dunong nila, ang magisterium, yung Vatican II, yan yung Vatican II, at itong canon law, Code of Canon Law, sila ang nag-i-interpret, sila Naku nagbibigay ng explanation. Naku, mahirap No? yan, kapatid. Kasi alam mo, Brother Denmar, meron ako nakausap na pare. At ang sabi ng paring nakausap ko ay ganito, yan daw canon law na yan, ang tanging nakakaintindi lang yan ay pare. Ganun pala, no? Ngayon ko lang Oo. din nalaman niya, Brother Abet. Ngayon ko lang nalaman Pare yan. Mm-mm. Oo. So, ibig sabihin, Brother Denmar, kahit tayong mga laiko, pag-aralan mo ng pag-aralan niyang canon law, hindi ka magiging canon lawyer. Oo, Brother Abet, kailangan lalaban ka sa papa, lalaban ka sa simbahan, kesyo nabasa mo sa ganito, nabasa mo sa ganoon, hindi ka naman talaga opisyal ng simbahan, mangyayari, lalaban ka. Ikaw yung small Martin Luther. Oo, Brother Abet, no? Kung tutuusin, isipin natin ito. Biblia na lang pag-usapan natin. Huwag na tayo sa dokumento. Ang sabi doon, di ba, Brother Abet, si Kristo nagbigay, ang ating Panginoon Kristo nagbigay ng otorisasyon. Kung ano nga ang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Kung ano ang pagbabawal mo sa lupa, ay siyang ipapabawal sa langit. Ibig sabihin, Brother Abet, kung ano yung i-interpret ng Santo Papa na dogma o doktrina, ito ay pinapahintulot sa langit, may authorization, may permission doon sa langit. Hindi Amen. ito magagawa basta ng Papa. Ibig sabihin, guided siya by the Holy Spirit, at kung ano man nasabihin ng Papa, hindi natin pwedeng tutulan yun. Yes. Kaya nga merong utos si San Pablo. Brother Abet, may utos si San Pablo. Ang sabi doon sa Hebrews chapter 13, verse 17, obey or submit to your leaders. Ayan. Bakit? Sila kasi ang nangangala sa ating kaluluwa. So, ibig sabihin, Brother Denmar, when you say submit to your leaders, ibig sabihin, kapag nagdesisyon ng Santo Papa ng isang bagay o ng isang usapin, alam mo, sabi nga ng mga ng simbahan, meron tayong tinatawag na Roma locuta causa finita. When the Rome speaks, yes, the case is closed. The case is finished, no? So, once magsalita ang Roma, once magsalita ang Vatican, tapos na ang usapin. Di po ba? At itong nababalitaan natin ngayon na pinahintulutan ng Santo Papa at kinakalaban ng maraming matatalino ang desisyon ng Santo Papa, ito pala ay pagkakasala, hindi lang mismo kay Pope Francis. Ito ay pagkakasala mismo kay Pedro. Ikalawa, ito'y pagkakasala sa Diyos. Ito'y pagkakasala sa Espiritu Santo. Tama ba, Brother Denmar? Tama yan, Brother Abet. Sa totoo lang, Brother Abet, may mababasa din pala tayo dito sa dokumento na hawak ko. Yung kanina ko pa binabasa. Ganito sabi dito, Brother Abet. Sabi dito sa number 60. Sabi dito, when was it defined the Pope is infallible? Sabi diyan, the Pope is infallible. Ayan. Sabi, Pope is infallible that defined by the Church Council, and should anyone presume to contradict the definition, he will be a heretic and excommunicated. Pagka ikaw daw ay nag-contradict, pag ikaw ay nag-contradict sa sinasabi ng Santo Papa, you will be a heretic and excommunicated. Naku po, mabigat, napakahirap Brother Ab. yan.
Napakahirap niyang, kapatid. Kaya nga ho, mga minamahal, bilang mga Katoliko, tayo ay pinag-uugnay, Brother Denmar, no? Tayo ay merong oneness, no? Meron tayong pagkakaisa sa ating simbahan. Nakalulungkot isipin na itong pagkakaisang ito ay hindi na kailangan pangguluhin ni Satanas. Hindi na tayo kailangan pang wasakin ni Satanas, kundi tayo mismo sa loob ng simbahan ay nagkakawatak-watak na. Tama ba, Brother Denmar? Kasi pag hindi ka sumunod sa Papa, nagkakawatak-watak tayo lahat. Kaya diyan, Brother Abet, nag-originate yung mga libo-libong mga sekta ngayon. Dahil tumutol si Martin Luther, at mabuti nga ito si Martin Luther, pinanindiganan niya yung pagtutol sa Papa. Umalis siya, gumawa siya ng kanyang simbahan. Oy, Brother Denmar, nililinaw natin ha, hindi magandang gawain yung ginawa ni Martin Luther. Pero, ang gusto nating ipunto nito, Brother Denmar, si Martin Luther ay nanindigan sa kanyang pagre-rebelde sa Papa. Tama. Hindi katulad ng iba, nasa loob ng simbahang Katolika, pero nagre-rebelde naman sa Papa. Tignan ninyo, mga kapatid at mga kaibigan, ang katisismo mismo ni St. Pius ay tuturo sa atin kung papaano tayo mag-act towards the Pope. Ganito mababasa natin. Sabi dito, mga kapatid, how should, pag sinabi natin should, Brother Abet, ito ay dapat sa Tagalog. Papaano dapat? How should every Catholic act towards the Pope? Yan. Answer, every Catholic must acknowledge the Pope as Father, Pastor, and universal teacher, and be united with mind and heart, sabi diyan. So buong puso, Brother Abet, buong pag-iisip. Kailangan we are united. We are in full communion. Sabi nga ng ating simbahan, full communion sa ating Santo Papa. Amen. So, Brother Denmar, ibig sabihin pala na ang sino mang Kristiyano na hindi in full communion with the Pope, in full communion with the Church, ay hindi karapat-dapat tawaging Katoliko. Base na rin sa binasa mo. At yan ay mula sa katekismo ni Pope Pius X. Tama? Yes, Brother Abet. At malinaw dito na sinasabi na ano man bilang Tama, Katoliko, we must be united with mind, heart, and all the teachings of the Pope must be united in every Catholic. So kapatid, itong sinasabi ng ating mahal na Santo Papa na empowerment of the laity, no? Itong pagbibigay ng kapahintulutan sa mga kababaihan at sa mga laiko na gampanan ang mga gawain, ministeryo sa simbahan, ito pala ay desisyon din ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa kanya. Pero again, manilinaw po natin, higpit ang turo ng ating simbahan na never the church will allow ang priesthood ay mapunta sa mga kababaihan. Never po ito mangyayari na magkaroon ng babae sa pagkapare. Pero Brother Denmar, maaari pala ang mga babae ay maging katuwang at kasakasama ng ating simbahan sa kanyang mga gawain. Tama po ba? Tama, Brother Abet. Kasi mapapansin natin, ito na lang, logic na lang, Brother Abet. Ang sabi ng Diyos, for God so loved the world, for He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him, mapapansin natin na whoever, kung sino man ang sumampalataya. So, kung babae yung sumampalataya, meron siyang karapatan, meron siyang tungkulin sa Diyos na maglingkod. Hindi pa pwede sabihin ng Diyos na
lalaki lang ang pwedeng maglingkod kahit na sumasampalataya yung babae. Ibig sabihin nun, magkakaroon pala ang turo ng simbahan na ang babae, sumampalataya lang, ligtas na. Walang ganon. Ang ating aral sa ating simbahan, pagkatapos ating sumampalataya, ang bunga ng ating pagsampalataya ay ang paglilingkod. Kaya kung sino man ang sumasampalataya, lalaki man yan, babae, pwede maglingkod yan, Brother Abet. So, bakit, Brother Denmar, maraming mga kapatid tayo sa Katolisismo ang kine-question ang mga gampanin ng babae? Kanina pati pinag-uusapan, no? Na merong malaking tungkulin ang mga babae sa ministeryo ng pagtulong sa ating simbahan. Marami tayong mga kapatid sa Katolisismo na kine-question ang role ng mga kababaihan sa loob ng ministeryo ng simbahan. At nakalulungkot isipin, imbis na tulungan ang mga kababaihan na naglilingkod sa simbahan, ay atin pa itong hinuhusgahan. Alam niyo mga kapatid, itong ginawa ng Santo Papa ay dapat na maging tawag sa atin na tayo ay gumising mula doon sa ating pagpapabaya sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin yung aking binanggit kagabi, ang sabi doon sa Ecclesiastes 12:13, matakot kayo sa Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi katungkulan ng lalaki lang. Ano ang utos ng Panginoon? Ang sabi doon sa Mateo 4:10, sa Diyos ka lang sasamba at sa Diyos ka lang maglilingkod. Kaya mayroong paglilingkod. Mayroong paglilingkod, brother. At ngayon, dapat nating pagtuunan ng pansin, hindi yung pagdami ng babae o yung pagpapahintulot. Kasi, Brother Abet, walang problema kung pahintulutan ng babae. Bakit? Kasi, ang totoo niya, makakatulong pa nga sila dahil kumukonti ang lalaking naglilingkod sa simbahan, Brother Abet. Sila yung nagpupunan, sila yung nagpupuno doon sa kakulangan ng lalaki pagdating sa paglilingkod sa simbahan. Oo. Kaya nga, Brother Denmar, alam mo, sa ibang mga parokya, they allow na yung mga babae na mag-lay minister. Hinahayaan na yung mga babae na maging altar server o knights of the altar. Hinahayaan ng mga babae na maging lector commentator, no? Hinahayaan sila na tumulong sa mga ministeryo ng simbahan. Bakit? Kung totoosin, hindi naman dapat talaga babae ang gumaganap niyan, di ba, Brother Denmar? Dapat ay mga lalaki ang gumaganap sa mga gampaning yan. Pero dahil sa kakulangan ng mga lalaki sa ating simbahan, pumapasok ang mga babae. Tama ba, Brother Denmar? Dahil sa kakulangan ng lalaki, Brother Abet, ang babae, siya'y nagpupuno sa mga kalalakihan. Kaya tayong mga lalaki, Brother Abet, gaya ko, tutugon ako sa tawag ng Panginoon sa akin sa paglilingkod. Itutuloy ko. Hindi ako atras dito. No? Tama. Kapag tayo tinawag, pag tayo tinawag, huwag na tayong babalik. Tama. Bakit, Brother Abet? Naalala ko yung kwento sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon sa tatlong katao yun eh. Ang sabi doon, halika, sumama ka sa akin. Yung isa sabi, babalik ako para ilibing ang aking ama. Ano sabi ng ating Panginoon? Hayaan mo ang patay ang maglibing sa kanyang sarili. Ikalawa, sabi nung isa ay pagpapaalam muna ako sa aking mga katiwala. No? So, ang sagot ng ating Panginoon Kristo, Brother Abet, ay tawag dito, walang naglalakad ng paurong, kumbaga, no? Oo. Kasi Brother Abet, may mga nagdadahilan. Sa paglilingkod, wala dapat pagdadahilan na kesyo, ganito kasi yung rason, yung aking pag-aaral, no? Marami akong iiwang
mga kaibigan dito sa labas, hindi ganoon. No, at hindi lahat, Brother Abet, na magsasakristan, hindi lahat ng altar server at hindi lahat ng maglilingkod sa simbahan magpapari. Maling isipin 'yon, Brother Abet. Opo. Tama. Pero Brother Del Marte, ano ba alam mo naman na sa ating simbahan, ang dami-dami nating mga kapatid dito naglilingkod. Pero sila yung naglilingkod ng, sabi mo nga, karamihan ngayon sa altar server, makikita mo puro mga babae. Makikita mo, may mga lay minister na nga eh. May mga nagsusubo na ng komunyon ng mga babae. Alam ho ninyo, mga minamahal na kapatid, sa totoo lamang po, dapat talaga ang altar server ay mga lalaki. Dapat po talaga ang altar server ay ang mga lector commentator at mga lay minister ay mga lalaki. Pero nakalulungkot isipin ho, Mga kayo lalaki. mismo mga nakikinig, kayo mga nakising mga tahanan, kayo ho, pa nagsisimba po kayo, tingnan niya po ninyo kung ilan ang populasyon ng babae at ng lalaki sa nagsisimba. Di po ba? Brother Denmar, ikaw sa inyong parokya, pa nagsisimba ka, ano mas marami, babae o lalaki? Mas maraming babae, Brother Abet. Oh, di po ba? Kung gusto natin na si Father ay gumawa ng napakaraming mga lay minister na puro lalaki, na gusto natin si Father na ang kanyang sakrisan ay puro lalaki, na gusto natin si Father ay puro lalaki rin ang lector commentator, di sana ho, yung mga lalaki ang nagsisimba. Kaya ito ho yung wake up call din sa mga kapatid natin. Lalo't higit yung mga kapatid natin na nagsisimba at walang ginagawa kung hindi punahin ang ginagawa ng ating mga kaparian, imbis punahin po natin ang ginagawa ng ating simbahan, tayo ho ay tumulong. Tayo ay sumuporta sa ating simbahan. Nang sa ganon, hindi tayo puna ng puna, Brother Denmar. Di po ba? At saka, Brother Abet, dapat nating maintindihan ito. Ang inilabas na polisiya ng Santo Papa ay hindi naman ito nire-required. Hindi po ito, again, hindi ito nire-required. Nakadepende pa rin ito sa pamamahala ng diocese kung pahihintulutan nila. No? Nakadepende pa rin ito sa obispo. Tama po. So bakit dapat tayong magkomento? At saka unang-una, kung nais ninyo na maiba o kontrahin itong polisiya ng Santo Papa, ay dapat kayo na pumalit sa Santo Papa. Naku, mahirap yung Brother Denmar kung ganoon. Mahirap yun. Kasi kung tayo ang papalit sa Santo Papa, wala naman tayong alam sa canon law. Diba? Wala naman tayong alam sa doctrine. Mukha lang tayong may alam pero wala tayong alam. Yan ang totoo niyan, Brother Denmar. Yan ang totoo, Brother Denmar, na ang dami-dami mga Katoliko. Oo. At lumalaban tayo sa natin. Pero lumalaban tayo sa balita. Nabasa ko rin yung article, Brother Abet. Ito, Brother Denmar, sinabi nga ni Sister... Nabasa ko nga sa article, Brother Abet. Yung polisiya ng Santo Papa dumaan sa congregation o office of doctrine. Brother Denmar, ito nga sinabi nga ni Sister Janice dito. Tama po. Masakit man isipin, mga brother, pero agree po ako sa inyo. Totoo naman, di ba, Brother Denmar? Marami tayong kapatid, maraming puna sa simbahan, pero walang gawa. Puna lang ng puna. Walang tulong. Walang kontribusyon. Nawala po si Brother Denmar sa ating usapan, di ba? Babalik po yon. Okay. So ayan mga kapatid, nakikita ho natin. Marami sa atin, salita tayo ng salita,
marami tayong nakikitang kamalian sa ating simbahan, hindi naman po tayo tumutulong na ayusin ang mga kamaliang ito. Sana po, ang gawin natin, kung nakikita ninyong mali ang ginagawa, meron naman sana tayong gawing kontribusyon para ito ay maisaayos. Para ito ay maitama. Imbis na tayo po ay puna, kakalaban tayo sa Papa, kakalaban tayo sa ating simbahan, tayo po ay makatulong sa ating simbahan. Tayo po ay gumawa ng bagay na makatutulong sa ating inang simbahan. Hindi ho yun tayo po mismo ang nagrereklamo lagi para tayo ay mahiwalay sa ating pananampalataya. Mukhang medyo mahina po ang signal ni Brother Denmar, di ba? Brother Denmar, okay ka pa? Praise the Lord. Di ba? Habang inaantay mo si Brother Denmar Santiago, ay yung ating talakayin, no, mga minamahal. May desisyon ng Papa. So ito ho'y hindi naman ho compulsory. So bakit ho tayo natataranta dito? Bakit po tayo naguguluhan dito, mga minamahal? Ang pinakamagandang gawin ho natin ay sumuporta tayo sa ating simbahan. Suportahan natin yung ginagawa ng ating simbahan. Suportahan natin ang ginagawa po ng ating Santo Papa sa kanyang mga ginagawa sa ating simbahan. Brother Denmar, wala kang camera, hindi namin makita kung gaano kakagwapo. Ayan, naayos po niya yung kanyang signal, mga minamahal. Kaya nga po sa atin, mga kapatid, tandaan po natin, bilang mga Katoliko, we must submit, we must obey the Roman Pontiff. We must submit to the successor of Peter. At hindi po tayo magtatawag na Katoliko kung tayo po ay lumalaban sa kahalili ni Apostol Pedro. Medyo nagkakaroon po ang technical problem, ating kapatid, Brother Denmar. Ganun pa man, hayaan po natin na tayo po ay makalapit sa Panginoon sa mga oras na ito. Brother Denmar, okay ka na? Narinig ka na namin pero hindi ka namin makita. Okay, habang inaayos po Brother Denmar yung kanyang linya, mga minamahal. Okay na ba, bro? Hello, Brother Abet. Okay, ayan, narinig ka na. Pero hindi ka namin makita yung kagwapuhan mo, kapatid. Ayan, welcome to the Philippines, Brother Abet. Wala pa rin yung kagwapuhan mo. Ayan, welcome to the Ayan, Philippines. No? Kita ka At namin. yun nga, Brother Abet, no, yung ating Ayan. Okay. Ayan, gaya ng tinatalakay natin kanina, Brother Abet, yung comment ng isang kapatid, totoo yan. Totoo yan kasi unang-una, kung gusto nating tumulong, mga kapatid, huwag tayong puna ng puna. Kasi wala naman magagawa yung kahit anong ikomento natin eh. Kasi kahit na anong gawin nating sigaw, kahit mag-rally pa tayo sa EDSA, hindi tayo pakikinggan na Santo Papa. Bakit? Kasi hindi naman tayo mga kardinal. Opo. Hindi tayo mga obispo, mga kapatid. So kung nais natin makatulong, mga kapatid, kumilos na lang tayo. Brother Denmar, gumising po tayo na pumasok tayo ng seminaryo. Kung gusto
Mm. Hindi talaga makatulong. Di ba, Brother Abet? Linawin ko ito, Brother Denmar. Sabi mo nga, kahit mag-rally tayo sa EDSA, hindi mababago ang desisyon ng Papa sa kanyang mga sinasabi. Brother Denmar, lilinawin ko lamang ito. Actually, kahit ho tayo ay mag-rally, hindi naman ho tayo talaga pakikinggan ng Papa kasi unang-una, hindi tayo canon lawyer. Di ba? Hindi naman tayo canon lawyer, hindi tayo mas marunong. Hindi natin alam. Wag tayong magaling. Wag po tayong magpasikat. Wag po tayong magdunong-dunungan, mga minamahal. Bagkos ang ating asamin ay matuto tayong tumanggap, matuto tayong magpakumbaba, matuto tayong sumunod sa panuntunan ng ating simbahan. Wag ho tayong magmataas, Brother Denmar, kasi unang-una, Brother Denmar, yan ang karunungan yan ang ginawa ni Satanas. Nagmarunong. Di ba? Yan ang ginawa ng demonyo, nagmarunong sa harapan ng Diyos, kaya itinapon. Baka sa kahuli-hulihan ay itapon mo tayo. Tama. Oh, di ba? Baka mamaya tayo po ay itapon, kaya huwag tayong magmarunong. So, Nako, mahirap yan, Brother Abet. Mahirap yan. Baka tayo tumilapon. Mauna ang muka. Mahirap yan, bro, no? Kaya nga, ayun, Brother Denmar, no, bago tayo magtapos, mga minamahal, ay tunay po na napakahalaga ng gampanin ng mga kababaihan sa ating ministeryo ng simbahan. Sila ay suporta ng ating simbahan. Sila po ay malaking tulong sa ating simbahan. Ikalawa, ang Santo Papa ay pinuno ng ating simbahan na hindi kailanman magkakamali sa kanyang mga desisyon na ibinibigay sa atin. At ikatlo, wala po tayo sa posisyon para questionin, kalabanin o maging magrebelde sa mga katuruan ng ating simbahan. Hindi po tayo ang nakatala para tayo ang mag-correct. Amen? Hindi po tayo, mga kapatid, ang dapat magsalita kung ano ang tama at anong mali. Kung kabisado natin ang canon law book, yung sinasabi ba rin, pakita mga Brother Denmar yung libro mo ng canon law dyan? Oh, meron akong libro dito, Brother Abet. Ito pa nga, ito. So kahit pala kabisado mo yan, Brother Denmar, hindi ka pa rin canon lawyer. Oo nga, Brother Abet Oh. At saka makapal ito, Brother Abet, makapal ito. Ayan makapal yan. Matagal mo pag-aaralan yan. Oo. Mas lalo na kaya ang Santo Papa, bro. Tingin mo kaya ang Santo Papa, nilabag niya yung isa sa mga nakasulat diyan? Ang tagal-tagal na ng Santo Papa namumuno sa simbahan? Ang tagal na, Brother Abet. Kailan pa humalili ang Papa Francisco sa sa nakalipas na Santo Papa. At hindi lang Santo Papa yan. Actually, ang sabi nga nung pare na kausap ko, lahat ng pare pinag-aaralan yan. So sabi ko, Father, kami po bang mga laiko ay pwede naming pag-aralan ang canon law? Sabi niya, maaari nyo naman pag-aralan, pero remember, the canon law is exclusive for priests only. So wag na kayong magmagaling po. Wag tayong magmagaling, mga minamahal. No? Hindi ho natin kayang alamin ang lahat ng bagay sa ating pananampalataya. Ang pinakamahalaga po na ating pag-aralan bilang mga Katoliko ay ang grasya ng pagpapasakop at kababaan ng kalooban. What is the use? We Catholic knows the doctrines of the church. We Catholic knows the CCC of the church. We Catholic knows about the canon law of the church. Pero hindi naman tayo mapagpakumbaba. Hindi tayo marunong sumunod. Useless din po ito, mga minamahal. Brother Denmar, meron ka bang mga huling salita sa mga kapatid natin bago tayo mamaalam? Ayan. Mga minamahal, napakahalaga
na tayo ay magpasakop sa namumuno sa atin. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang ating Panginoon, siya ay tunay na Diyos. Ngunit, ang sabi doon sa unang Korinto 15, siya ay sumuko sa kanyang ama bilang pagkilala din sa ama. No? At gaya ng ginawa ng ating Panginoon Kristo, sabi doon sa Pilipos 2, sa 1-8, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili hanggang siya ay mamatay sa krus. Na ayaw niya talagang mamatay sa krus, Brother Abel. Pero, pinanatili niya na sumunod doon sa kalooban ng kanyang ama. At kung hindi ito nagawa ng ating Panginoon, walang tagapagligtas. At tandaan natin mga kapatid, sa John 13:15, sabi doon, iniwanan ko kayo ng halimbawa na dapat niyong tularan. Kaya tularan natin ang ating Panginoon Kristo sa pagpapakumbaba. Kaya po mga kapatid, ako po bilang isang Katoliko, ang sinusundan ko pong patron ay si San Francisco ng Assisi. Bakit? Kasi pinamumuhay ni San Francisco ang kababaang loob at tunay na pakikipagkapwa. Ibig po sabihin nito, kahit na sino pa ang humarap kay San Francisco, kitang-kita ninyo, siya ay sumusunod doon sa nakakataas sa kanya. Hindi siya sumasagot. Kaya binigyan siya ng talento ng Panginoon. Nakakausap niya ang mga hayop. Ito yung dominion na sinasabi ko nung ipinangangaral ko po sa inyo sa Epistles and Psalms, no? At mapapanood nyo po yun dito sa GSK Healing Online. So, mga kapatid, muli po ay huwag po nating kalimutang suportahan din ang gawaing ito namin dito sa programa GSK Healing Online, no? Para kayo ay parating ma-inform sa lahat ng gawain ng ating Panginoon na siya magpapatibay lalo sa ating pananampalataya. Kami bilang mga instrumento ng ating Panginoon ay harinawa ay makatulong po sa inyo sa inyong pananampalataya at sa inyong paglakad bilang mga tunay na Kristiyano. Kami po ay kasama ninyo sa inyong paglalakbay sa mundo ng Kristyanismo, mga kapatid. Kaya i-like at i-follow po ninyo ang aming page. At gayon din ang aming YouTube channel, i-subscribe nyo po, hanapin lamang po ang GSK Healing Online, mga kapatid. Brother Denmar, mamaya no, meron akong segment yung To Jesus Through Mary. Alam mo, Brother Denmar, napakaganda ng aking tatalakayin mamaya sa To Jesus Through Mary. Abangan po natin yan. Ang katangian ni Maria na ating ina, no? Napakagandang alamin po ang katangian ni Maria para sa atin. So ayan ho mga kapatid, mamaya pong 8:00 araw-araw mula Lunes hanggang Sabado, tuwing 8:00 po ng gabi, dito po sa GSK Healing Online ay inyo po mapapanood ang palitan namin ni Brother Denmar Santiago. Dito, araw-araw po, samahan niyo po kami tuwing gabi. Ito pong ating ginagawa ngayon ay test broadcast lamang po. Pero kahit test broadcast ay inabot na po tayo ng 2 oras, Brother Denmar. At salamat po sa 5,000 katao na nanonood po sa atin. Ayan, 5 viewers. 5,000 viewers, praise the Lord. Hallelujah. No? So ayun, Brother Denmar, no? Praise the Lord, hallelujah, no? Naging 6,000 viewers na, praise the Lord. Merong dumagdag. No? Ayan, praise the Lord, hallelujah, glory to God. So ayun po, no, tayo po ay magkita-kita mamaya muli, mamayang gabi sa edition ng To Jesus Through Mary, at alamin po natin ang mga katangian ng ating mahal na ina, na ating pong pagbubulay-bulayan. Ganun naman po, bukas naman po si Brother Denmar sa kanyang Epistles and Psalm. Don't forget po, every 8:00 p.m., dito po sa GSK Healing Online page. At nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga Catholic pages na tayo po ay pinahintulutan na makapag-cross-post sa kanilang mga pahina. Maraming salamat po sa inyong lahat. At tayo po, Brother Denmar, ay magtapos sa pananalangin sa araw na ito at pagpasalamat sa Diyos sa
sa pagkakataong kanyang ibinigay sa atin. Pangunahan mo, Brother Denmar, ang ating pangwakas na panalangin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, aming makapangyarihan sa lahat na may-ari ng aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa walang hanggang biyaya at pag-ibig niyo sa amin. Kasi Panginoon, dama po namin sa aming mga buhay ang iyong mga pagpapala at mga biyaya na umaagos at patuloy na bumabagsak sa inyong mga lingkod. Kaya walang hanggang pagpapuri at pagpapasalamat ang ginagawa namin sa iyong dakilang pangalan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, itinataas namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan at ang iyong pangalan. Nanawa, Panginoon, sa aming ginawang pagtalakay at pag-uusap ng aking kalingkod ay nawa, Panginoon, ay magbunga at maging kapakapakinabang ito sa iyong katawan na siyang iglesia, Panginoon. At Panginoon, kami po ay buong kababaang loob na lumalapit sa inyo, Panginoon. Na turuan po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng puso na mapagkumbaba. Puso na masunurin sa iyo. Puso na bagaman ay binibiyayaan ninyo ng karunungan, Panginoon, ay magpakumbaba at humarap sa inyo bilang alipin ninyo at hindi nagpamarunong laban sa mga taong itinalaga ninyo sa tungkulin para mangalaga sa aming mga kaluluwa at mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa paglalagay ng isang leader sa iglesia. Sapagkat kung wala sila, Panginoon, ang aming mga buhay at kaluluwa Diyos na maibikin. Kaya po naglagay kayo ng leader sa aming simbahan upang kami ay gabayan at tulungan sa aming pananampalataya at sa aming pagkilos bilang mga tunay na mga anak ninyo. Maraming salamat po, Panginoon. At lahat ng pagpupuri at kadakilaan, Panginoon, ay itinataas namin sa iyong pangalan, sa ngalan po ng aming Panginoon Kristo, kasama ng Espiritu Santo at ng mga panalangin ng mga banal at ng aming mahal na ina, magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. And amen. Ayan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa programa ng GSK Healing Online. Patuloy niyo po kami sundan sa aming page, GSK Healing Online. I-like lang po at i-follow kami sa aming page. At gayon din po naman, tayo kapasalamat po sa lahat ng mga kapatid nating nag-comment, Brother Denmar, at sa lahat ng mga kapatid nating nakasama dito po sa talakayan natin sa araw na ito. Atin po ibinabalik ang inspirasyon, aral at mga librong isinulat na nagiging basihan po ng ating pagkilala at paglilingkod sa Diyos. Ang mga karanasan na itinuro sa atin ng ating minamahal na Father Founder, Reverend Father Leonardo A. Polinar, Pacem Missionaries Founder. Dalangin po ng GSK Healing Online na siya po ay maitanghal na po sa dambana ng karangalan ng ating inang simbahan. Dalangin din po namin na patuloy po kayong ingatan na mapagpalang Diyos at ilayo sa lahat ng kapahamakan. At tandaan natin mga minamahal, tatandaan natin palagi, ang Diyos ang dapat papurihan, sa Diyos ang lahat ng karangalan, ngayon at magpakailanman. Muli po mga minamahal, ito po ang inyong kapatid Brother Abet ng GSK Healing Online. Kasama po sa kabilang linya ang ating kapatid na Brother Denmar Santiago ng GSK Healing Online. Na palagi nagpapaalala at magsasabi sa inyo, sabayan niyo po ako, no? Ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang sumainyo ngayon at magpasawalang hanggan. At patuloy po nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, si Jesus ay dakila, kahapon, ngayon, at bukas. Maraming salamat po. Maraming salamat. Brother Denmar, maraming salamat. God bless us all. See you later. God bless you. Maraming salamat po, Brother Abet.